Naalala ko yung panlalait na itong si Rowena Guanzon kay Attorney Falses nung hinamon siya ng debate ni Attorney Falses. Ang sinasabi natin si Guanzon, pwede daw, okay daw siya sa debate nila kahit anong topic. Basta daw maligo ng 3 beses muna itong si Attorney Falses. Ang sama ng ugali ng mga katulad ni Guanzon. Disgusting. Nakakadiri. Pero hindi niya alam na yung mga nasa paligid niya, kung tutuusin hindi naman sa, mahirap magsabi ng mga ganitong klaseng pananalita eh. Pero talaga, yung mga nasa paligid mo at ikaw mismo, Miss Rowena Guanzon, kalait-lait. Tapos wagas na wagas kayong manlait. Ganyan na ganyan ang mga DDS. Kaya yung sinasabi natin si Guanzon na hindi daw siya DDS, kwento mo yan sa pagong. DDS ka dahil ang tatak ng pagiging DDS, ganyan na ganyan kagarapal. Ganyan na ganyan katalamak. Kahit tayo, meron ditong mga DDS, mga kababayan kong DDS na matindi rin. Matindi rin. Garapal. Etong mga ito. Yun bang tipong natural na masama na nga sila? Pilit nagpapakademonyo pa. At hindi nila alam, karamihan dyan, hindi nila alam na sila ay nagpapakasama. Na sila ay nagpapakademonyo. Akala kasi nila, yung pagiging masama ay kapuri-puri. Baliktad na kaisipan na pag masama ka, kapuri-puri. Sikat ka. Di ba? Oh, ayan, tignan niyo, ang dinidikitan ng mga katulad ni Guanzon. Ano ba ang lumalabas sa bunganga netong si Jack Argota? O di ba magkapareho sila? Magkatulad sila? So no wonder, ganyan na ganyan karurumi ang kaugalian nyo at sikmura nyo. Lalong-lalo na, o nakikita natin yan sa kung ano yung lumalabas sa bibig nyo. Walang habas, walang patumangga na pagmumura, walang patumangga na panlalait, na akala mo talaga mga perpekto. Siguro nga, kaya hindi ko sa debate etong si Guanzon, sa tingin ko kulang din to eh. Olats din to eh. Ito yung example, classic example ng isang DDS din na kadalasan nagmamarunong lang. Pero ang totoo, olats.